Magandang araw, Umbra. Ako nga pala si Edwin, 28 anyos, tricycle driver dito sa may Mintal, Davao. Hindi naman ako madaldal na tao pero mula nang mangyari ito, parang may kung anong bumabagabag sa loob ko. At ngayong nagsusulat ako sa inyo, ang tanging tanong ko lang, paano kung yung akala mong tahimik na kapitbahay, hindi pala tao? Simple lang ang buhay namin dito sa barangay. Gising ako ng alas 5, biyahe buong araw, tapos uwi ng gabi para makakain kasama ang pamilya. Ang nanay ko, si Aling Mercy, retired na. Yung kapatid kong babae, may 2 anak, kaya medyo masikip ang bahay namin. Pero nasanay na rin kami. Pero nung 1 buwan lang ang nakalipas, may bagong lipat sa tapat ng bahay namin. Doon sa bahay ni Aling Iyay na matagal ng bakante. Yun bang tipo ng bahay na luma na, may mga bitak sa pader at medyo creepy tingnan sa gabi. Pero nung dumating si Mara, yun daw ang pangalan ng bagong lipat, parang nagbago ang aura ng lugar namin. Tahimik, maganda, morena, payat, pero parang may lungkot sa kanyang mukha. Hindi siya palalabas, Umbra. Wala akong naririnig na TV, radyo o kahit tunog man lang ng kutsara at tinidor sa bahay niya. Napapansin lang namin siya kapag gabi na. Doon lang siya lumalabas. Minsan nakaupo sa may hagdan, minsan nakatingin lang sa langit. Sabi ng ilang tambay sa kanto, baka daw broken hearted lang. Sabi naman ng iba, baka may sakit. Pero ang pinakamadalas kong naririnig, bakit parang laging gabi lang siya kung lumalabas? Bakit hindi man lang naglalakad sa kalsada? Ako, hindi naman ako tsismoso. Pero aaminin ko, naging curious din ako. Hindi naman araw-araw may ganun kang klaseng kapitbahay, di ba? May isang gabi pa nga, nadaanan ko siya habang pauwi na ako. 2:00 na ng madaling araw nun. Galing ako sa huling pasada. Doon siya nakaupo sa harap ng bahay niya. Pero parang wala siya sa kanyang sarili. Nakatitig lang sa dilim. Hindi man lang lumingon kahit tinawag ko siya ng magandang gabi. Kinabukasan, tinanong ko si nanay kung naririnig ba niya yung mga tunog mula sa bahay ni Mara. Sabi niya, hindi anak, pero naririnig ko sa ibang bahay. May mga nawawalang manok raw. Akala ko nung una biro lang, pero habang tumatagal, parang mas marami nang nagkukwento ng mga bagay na hindi namin may paliwanag. Isang gabi, Umbra, galing ulit ako sa huling pasada ko. Medyo malayo ang sinakyan ko kaya inabot na ako ng 2:00 ng madaling araw. Tahimik na ang kalsada. Ang mga poste ng ilaw nagfi-flicker pa. Pagbaba ko ng tricycle, dumiretso na sana ako sa gate ng bahay namin. Pero may napansin ako. Bukas ang bintana ng bahay ni Mara. Unusual kasi mula nung lumipat siya, never ko pa siyang nakitang nagbukas ng bintana. Laging sarado, laging madilim. Pero ngayong gabi, may ilaw. At kung anong demonyo ang nagtulak sa akin para sumilip, hindi ko alam. Dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng pader nila. Di naman ako sobrang lapit. Mga 3 metro ang layo. Sumilip ako sa bintana at doon, tumigil ang mundo ko. May katawan sa loob ng kwarto. Pero kalahati lang ang nasa harap ko. Mula bewang pababa lang ang katawan ni Mara. Nakatayo, parang nakapako sa sahig.
May dugo sa sahig pero hindi ito dumadaloy. Walang itaas na bahagi, walang dibdib, braso o ulo. Parang hinatay na manika. Ang mas nakakatakot, gumagalaw yung mga paa. Parang naninindigan, parang may inaabangan, parang may hinihintay na bumalik. Gusto kong sumigaw sa mga pagkakataong yun. Gusto kong kumaripas ng takbo. Pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang may malamig na kamay na humawak sa batok ko. Pinipigil akong gumalaw. At sa isang iglap, nawala yung ilaw. Bigla ring sumara ang bintana. Doon lang ako natauhan. Tumakbo ako papasok ng bahay namin. Hindi na ako nagpalit ng damit. Hindi na ako kumain. Tuloy-tuloy sa kwarto. Kinumot ang buong katawan. At kahit anong pilit kong ipikit ang mata ko, yun pa rin ang nakikita ko. Kalahating katawan. Gumagalaw. Kinabukasan, nag-acting lang akong normal. Pero alam ng nanay ko, may mali sa akin. Tinatanong niya kung bakit pawisan ang likod ko kahit malamig. Bakit parang di ako makatingin sa tapat ng bahay. Di ko na masabi. Paano ko ba naman sasabihin? Paano mo sasabihin sa nanay mong may nakita kang kalahating katawan na buhay pa? At sa mga sumunod na gabi, hindi na bintana ang problema ko, kundi yung bubong. Simula nung gabing nakita ko yung kalahating katawan ni Mara, hindi na ako mapakali. Sa umaga, kaya ko pang magkunwaring normal. Pero pagpatak ng 10:00 ng gabi, ramdam ko na agad ang kilabot. At doon na nga nagsimula ang mas malala. Una, pabulong lang, parang tunog ng kaluskos ng mga dahon sa bubong. Pero habang tumatagal, nagiging yapak. Yung tipong may paa na mabigat, dahan-dahang naglalakad sa bubong ng bahay namin. Akala mo tao pero bakit 2:00 ng madaling araw ang lakad-lakad niya? Una akala ko pusa, pero walang pusa na ganong kalaki ang hakbang. At hindi lang isa, 2, 3, 4 na hakbang, paikot sa bubong, paulit-ulit. Minsan nga naririnig kong parang may kalmot, parang pakpak na sumasayad sa yero. Sinubukan kong umakyat sa kisame. Wala. Kinabukasan, tinignan namin ang bubong. Walang kahit anong gasgas, walang putik, walang palatandaan na may umaapak. Pero gabi-gabi, bumabalik yung tunog. Minsan nga, habang tulog ang mga pamangkin ko, bigla silang umiiyak. Sabi ng bunso, "Tito, may babaeng nakasilip sa bintana namin kanina. Lumilipad siya." Napatingin ako agad sa ate ko. Nanigas ang mukha niya kasi sarado ang bintana ng kwarto nila at pangalawang palapag yun. Nang gabing yun, hindi na lang yapak ang narinig ko. May iyak. Hindi iyak ng bata, hindi rin iyak ng matanda. Yung tipong iyak na parang gutom na babae. Mabagal, humahagulhol, tapos biglang tumitili ng mahina. Ang pinakamalupit, sa tapat lang ng bintana ng kwarto ko nanggagaling. Hindi ako makagalaw. Hindi ko maigalaw ang katawan ko. Parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko. Nakasara ang aking mga mata, pero ramdam ko na may presensya sa labas. 3:00 ng madaling araw, bumukas ng kaunti ang bintana ko, kahit nakalak. Doon na ako napasigaw. Wag! Wag kayo dito! Nagising ang buong bahay. Si nanay, si ate, pati ang mga bata. Pero pagtingin nila sa akin,
Ako lang ang gising. Ako lang ang gulat na gulat. Sabi ng nanay ko, "Anak, wala namang bubukas. Nandito kami sa sala lahat. Hindi ka namin tinatawag." Pero narinig ko na may babaeng tumatawag sa pangalan ko. "Edwin! Edwin!" At nang sumilip ako sa tapat ng bintana ko, sarado ang bahay ni Mara. Walang ilaw, walang tao. Pero sa kisame ng bubong namin, may dugo. Kinabukasan, nilak namin lahat ng pinto at bintana. Pati kisame, pinasimentohan na ni Kuya para wala talagang makapasok. Sabi nila, baka lang daw guni-guni ko lang yun. Pero alam ko kung anong nakita ko. At alam ng katawan ko na hindi pa tapos yun. Muling dumating ang gabi, 12:00. Kumakain pa kami ng late dinner nang biglang sumigaw si Lola Iya, yung 84 anyos naming lola na nakatira sa kabilang kwarto. "Huwag kang lalapit sa akin! Hayop kang babae ka! Alis! Alis!" Nagkagulo kami. Tumakbo kami sa kwarto ni Lola. Nang buksan namin, nandoon si Lola. Nanginginig, yakap-yakap ang rosaryo niya habang sumisigaw sa sulok ng kama. Kalahati lang ang katawan. Lumilipad. May pakpak. "Edwin! May pakpak!" Tumingin ako sa sahig. May marka ng dugo. Hindi namin alam kung saan galing. Wala namang sugat si Lola o kahit sino sa amin. Nagdesisyon kami na lahat kami matutulog sa iisang kwarto, sama-sama para may bantay. Pero kahit ganun, ay hindi pa rin kami matatakasan. 3:00 ng madaling araw, muling may naglalakad sa bubong. Muli naming narinig ang kalmot. Pero ngayong gabi, sa loob na ng bahay ang kaluskos. Parang may kuko na kumakalmot sa sahig ng hallway. Isa-isa, mabagal, parang nilalaro yung takot namin. Nagkatinginan kaming lahat sa kwarto. Walang kumikibo. Tapos, namatay ang lahat ng ilaw. Walang ilaw. Walang tunog ng bentilador. Wala. Pagbukas ko ng cellphone ng flashlight, may nakaukit na letra sa pintuan ng kwarto gamit ang mga dugo. Edwin. Pulang-pula, basa, mainit pa. Parang bagong dugo. Nung gabing yun, hindi na kami naghintay pa ng 3:00. Bitbit ko ang itak ni tatay habang hawak ni Kuya ang sulo ng gasera. Si Lola, tulog na. Binigyan namin ng gamot para di na magising sa kaguluhan. Lahat ng bintana, nilagyan namin ng bawang at asin. May krus na kahoy sa bawat pinto para kaming naghahanda sa isang gyera. 2:30 ng madaling araw, nanginig ang kisame. Parang may bumagsak na mabigat sa bubong. Sunod-sunod na kaluskos. Tapos, may isang tunog na hindi ko malilimutan. Napalingon kaming lahat sa labas. Sa tapat ng bahay namin, bukas ang ilaw sa bahay ni Mara. Pero walang katao-tao sa loob. Wala ring aninong gumagalaw. Tahimik. Tapos nakita ko, sa kisame namin mismo, mula sa likod ng bahay, may bumababa. Hindi siya bumababa na parang tao. Parang nalalaglag. Duguan ang mga kuko. Kulay itim ang pakpak. May mahahabang bituka na parang kable lang linya ng kuryente. Nakalaylay habang dahan-dahan siyang bumababa mula sa bubong. Si Mara. Pero hindi na siya yung babaeng may magandang buhok, mahinhin magsalita. Hindi na tao ang itsura niya. Edwin,
Alam kong nakikita mo ako. Bakit mo ako pinipigilan? Tumingin siya sa akin ng diretso. Parang may itim na apoy sa mga mata niya. Tapos, ngumiti lang siya. Ngiting hindi mo malaman kung takot o tuksong halimaw. Hinawakan ko ang itak. Hindi ko alam kung ano ka. Pero, tatapusin na natin to. Tumakbo ako palabas. Sumigaw si kuya sa likod ko pero huli na. Hinarap ko siya. Isang malakas na hangin ang sumalubong. Tumaas siya sa ere. Sumipol ang hangin. Para akong tinapon. Tumilapon ako sa harapan ng gate. At bago ako mawala ng malay, narinig ko ang boses niya. Hindi mo ako kayang patayin, Edwin. Hindi ako ang huling makikita mo. Marami pa kami. Pagmulat ko, umaga na. Walang dugo, walang bakas ng kaguluhan. Parang wala lang nangyari. Pumasok ako sa bahay ni Mara. Wala na siya. Walang gamit. Wala ni isang bakas na may tumira doon. Parang hindi siya kailanman naging bahagi ng barangay namin. Pero sa kisame ng bahay namin, may bagong ukit sa kahoy. Hindi pa ito tapos.